Yo, what's up mga idol? Dito tayo ngayon sa May Shell, Caloocan. So, magpapagas lang tayo para sa rides natin papuntang Sagada. Sagada Mountain Province. Papapultang lang natin para sigurado yung biyahe natin tuloy-tuloy. So, nag-aabang na yung iba nating kasama dun sa monumento. Okay. Premium, full tank. Okay na yan, kuya? $6.78 liters. 418. Papunta na tayo ng monumento sa meet-up area namin. Medyo mahaba-haba yung biyahe natin. Nasa 10 hours. Sinadya namin na ganitong oras kami umalis. Ay, yung usapan namin nga sa 10 PM. Pero 10:23 na. Papunta pa lang kami sa meet-up. Sinadya namin na ganitong oras kasi in-expect namin na traffic talaga kasi dahil nga sa undas. Kinabukasan magsisiuwian yung mga tao sa kanilang mga probinsya. Kaya ganitong oras yung napagkasunduan namin na ganitong oras babiyahe. So wala din, ganun din, traffic din. So dito na tayo mga idol sa rotonda ng monumento. Hahanapin lang natin sila doon sa unahan kung saan sila banda nakapwesto. Tanong-tanong tayo dito. Kuya, may hinihintay kayo, kuya? May hinihintay kayong kasama? Papunta bang Sagada yung rides nyo? Papuntang Sagada yung rides nyo? Hindi. Papunta kami Kasinan, Tarlac. Ah, may hinihintay din kasi akong kasama. Dito daw banda, di ko nga alam kung saan banda dito. Basta dito lang daw eh. Nag-reply na yung kasama ko sa Shell Valenzuela pala, sa pagkalagpas ng SM Valenzuela. Saan kaya pwede magandang pumuesto? Nauna pala sa akin. Nauna ka pala. Nauna pala kayo. Sabi Shell Valenzuela eh. Kaya nintay ko yung message mo. Hindi ako makapag-reply sa'yo kanina. Nasa Skyway ako eh. Ah, kaya pala mabilis, skyway ka pala. Skyway ako. So ito na mga idol, pa-take off na kami. Susunod lang ako sa kanila. Time check natin dito mga idol is 11 PM. Pupuntahan lang namin yung iba namin kasama doon sa Shell Bukaway kasi doon sila naghihintay at doon talaga yung starting point namin. Makalipas ang ilang minuto na rating na namin yung location ng aming ibang kasama. So baka nandito na nga. Baka nandito na nga sa Shell Bukawi yung hinahanap namin. Malamang ito na siguro. Ito na nga. Ito na nga yung mga kasama natin. Pagkatapos namin makarating sa Shell Bukawi at magkita-kita kami ng mga kasama namin ay nagkaroon kami ng maikling panalangin. Para magabayan kami sa gagawin naming mahabang rides na to, hilik na sana iligtas kami sa kapahamakan. Pagkatapos naming magdasal ay nagkaroon ng kaunting briefing na pinangungunahan ni Bro Raul na ka-office mate ko na siya rin nag-invite sa akin para sumama sa rides na to. Right. So after 2 hours, after 3 hours, may mga stopover tayo. Magkano? Sino yung magte-tail pa-monitor lang. Pwede doon mamabante. Monitor lang, check lang. Kung sino yung magte-tail, check lang kung sino yung baka may problema sa daan. Yung pwedeng matras sa bante, may silala ko dyan, iwang-wang yung ano mo. Si brother. Ayun no? Pulis to, pulis eh. Kaya actually yung Brad, mahilig sa lumpian, galing sa Alpha yung yan. Susunod, Necron. Part-time niya lang to, panis nga daw. Panis yan, Sagada, panis yan. Eksakto namang 1:20 na umaga ay narating naman itong Arpo ng Pampanga. Sayang at hindi ako nakapagpa-picture. Pero okay lang. Nakuha na naman sa camera. Entering Pampanga na pala. So time check natin mga idol. 1:26 ng umaga. Kakapasok pa lang namin ng Pampanga. So ngayon, kumpleto na yung mga hinihintay namin. Kumpleto na kami. Siguro tuloy-tuloy na itong biyahe namin. Mag-stop over na lang kung kailangan. At makalipas nga ang mahigit 2 oras na biyahe,
ay narating namin ang SM Rosales sa Pangasinan at doon namin hinintay ang tatlo pa namin kasama na makakasabay namin sa rides na to. Pa-take off na kami mga idol. Dito kami ngayon sa may SM Rosales. Time check natin 4:56 na ng umaga. Mag-aalas 5 na. So ngayon paalis na kami. Ayun na. Sundan natin. Alright. Dito ay halos 7 oras na kaming nasa biyahe pero hindi ko pa rin naramdam yung pagod at puyat dahil sa sobrang excitement na nararamdaman po. Tuloy-tuloy lang ang biyahe namin at parang kursadang walang katapusan itong binabaybay naming daan. Pasikat na ang araw at literal na ihila ang pahinga. Tuloy-tuloy pa rin ang biyahe namin. Eksaktong alas 6 ng umaga, narating namin itong Centrum Gasoline Station dito sa boundary ng Pugo, La Union. Anyeng, buhay pa? Walang katapusang kalsada. Ay, sabi walang katapos ng kalsada. 6 na oras pa yan. Tako. Kaya. Kaya pa. Sakto nga lunch nandun tayo eh. Hmm. Pero magalmusal tayo sa Baguio na. Oo. Atol, kaya pa? Ihi lang muna ako. Dito ay kumuha ako ng maikling video para makunan ko naman yung mga kasama ko at maisama ko sila sa vlog ko na to. Pwedeng may tilapia dyan, oh. Malinaw eh. May shell pala dito. Pagkalipas ng ilang minuto ay umalis ulit kami para maghanap ng lugar kung saan pwede kami makapag-almusal. At dito na ay nakita namin na mayroong 7-Eleven's intersection na ito. Naghanap agad kami ng pwede naling parkingan para matapili na kami ng mga gusto namin kainin. Oh, good morning mga paps. Sana si... Bro, anong lugar to dito? La Union! La Union? Pugo, La Union. Pugo, La Union. Ilang oras pa yung biyahe natin? Sagada. Sagada, nasa 5 hours pa. 5 hours pa. Malayo-layo pa. Medyo matagal-tagal pa. 11. Almusal muna kami. Pogi. Pogi. So ito mga idol. Prepare na kami for take off. Mula dito sa Pugo, La Union, pupunta naman kami ng Sagada. Nasa 5 hours pa yung titirahin namin. Alright. Medyo malayo-layong biyahe pa to. Time check natin mga paps, 6:51. Nasa Pugo, La Union pa lang tayo. May 5 hours pa tayo na bubunuin para marating natin yung Sagada. So sulit naman ang biyahe kahit medyo puyat. Kayang-kaya naman. Nasa mga 7:31 naman ng umaga nang marating namin itong tunnel ng Baguio na siyang nagsisilbing gateway papasok sa tinaguriang Summer Capital of the Philippines. Walang iba kunding Baguio City. Nang picture-picture lang kami para meron kaming pang my day. Hindi naman kami dito nagtagal, umalis din kami kaagad. Kasi medyo malayo pa yung biyahe namin. Let's go, let's go. Another bakbak na naman. Ito ang first time ko na makapunta ng Baguio at di ko inasahan na sobrang lamig pala talaga dito. Time check mga idol, 7:41 na po ng umaga. Dito na kami sa tunnel ng pinaka-entrance ng Baguio. Baguio Tunnel. Sobrang lamig ng hangin. Grabe ang lamig ng hangin. Napakalamig. Dito ay nag-enjoy lang ako sa mga view na nakikita ko. Andan sa marating namin itong tulay. Grabe, sobrang ganda talaga dito. Sobrang haba din ang tulay na to. Sigurado matatanggal talaga ang pagod mo dito.
Ibang-iba yung pakiramdam lalo na kapag nakasabay ka sa motor habang pinagmamasdan mo ang napakagandang tanawin na ito. Banayad lang ang takbo namin dito dahil sinusulit namin ang mga nakikita namin sa daan. Mas lalong naramdaman ko yung lamig nung makarating na kami sa sentro ng Baguio. Tanya mga idol, fog. May fog na. Sigurado basa tayo dyan. Grabe lamig. Nanunuot sa gloves. Nanunuot sa kamay ko yung lamig. Kala mo umuulan, no? Sobrang lamig. Wala na makita dun sa baba, oh. Sobra na yung fog. Nalalanghap ko na yung amoy ng ulap. Nalalanghap ko na ang amoy ng ulap. Grabe ba? Wala na makita dun, oh. Grabe. Langhap sarap na. Yan, oh. Grabe fog, oh. Wala makita. Dapat pala may suot ka na kapote. Di pag pumunta ka rito, basa na ang gloves ko. Hindi na fog to, ulan na. Baka mag zero visibility na to doon sa unahan. Baka mag zero visibility na to sa unahan. Grabe, masakit na sa kamay sa sobrang lamig. Dito ay nag-iikot-ikot kami para maghanap ng gasoline station. At sa di kalayuan ay nakakita na kami kaagad. Nagpakarga lang kami, tapos pahinga saglit, sabay biyahin na naman uli. Baka wala na madaanan mamaya eh. Dito pagkatapos namin magpagasolina, hindi na kami nagtagal at agad naman kaming umalis pagkatapos namin. Pupuntahan namin ngayon yung isa pa namin kasama na manggagaling pa mismo dito sa Baguio. Dito, habang papunta kami sa isa pa naming kasama, ay napansin ko dito na mayroong mga bahay na akala mo ay mga pinagpatong-patong lamang. Kakaiba yung structure ng mga bahay na ito. Di ko alam kung paano nila ginawa ang ganitong klaseng bahay. Pagkatapos namin ay bumiyahin na naman uli kami at ramdam ko na naman yung lamig dahil sa fog. Dito fog na naman, no? Grabe yung fog na naman dito. Grabe na naman ang fog dito. Lamig na naman. Lamig na naman, no? Dito pala napupunta. Mga ulap na to eh. Ano? Usok. Parang umuusok na. Dito ay tinatawanan ako ng Lamig. kasama ko dahil nakita niya akong kinikilig na sa sobrang lamig. Malamig. Sobrang lamig. Sobrang lamig. Wala nang maramdaman ng kamay ko, ah. Bababaan natin kantin. Wala nang maramdaman, oh. Wala nang maramdaman. Grabe lamig. Grabe, napakalamig talaga. Manhid na yung kamay ko. Oh, manhid na yung kamay ko. Wala nang maramdaman sa sobrang lamig. Grabe, nangangatog na, oh. Mag-aalas 10 na ng umaga, 9:59 na. Dito pa kami sa Pagi area. Hindi pa kami nakakarating sa paroroonan namin. Grabe, walang katapusang biyahe. Parang nasa heaven na. Papuntang heaven na. Walang katapusang biyahe. Dito ay nawala ng signal yung naglilid sa amin, kaya gumilid muna kami para i-check namin sa mapa kung tama pa ba yung krusada na dinadaanan namin. At pagtingin ko mo sa cellphone ko, ay wala talagang signal as in no service yung dalawang network. Dito SIM tsaka Smart. May signal. Walang signal. Pagkatapos ma-confirm na tama yung krusada na dinadaanan namin, ay bumiyahe na naman ulit kami.
Para talagang hindi na uubos yung kalsada. Walang katapusan. Dito, sa hindi inaasahang pangyayari, ay nahiwalay ako sa grupo. Mag-aalas 3 na ng hapon sa mga oras na ito, at ang buong akala ko ay naiwan na nila ako. Medyo may kabilisan na ang takbo ko rito. Sa pag-aakalan, maaabutan ko sila doon sa unahan. Bakbak rito, piga doon. Banking dito, banking doon. Paulit-ulit lang na senaryo. Ngunit hindi ko pa rin nakikita ni isa man lang sa mga kasama ko. Ang kasabayan ah. Doon kaya sila papunta sa tinatumbok ko? Dito ay napilitan akong huminto muna para ipin sa mapa yung hotel na tutuluyan namin doon. Dahil iniisip ko na baka nauna na sila at ako na lang ang hinihintay doon. At pagkatapos ko mang iset up ang mapa, ay umalis naman din ako kaagad. Tuloy-tuloy lang ang biyahe ko na may halong kaba at excitement. Kabado dahil halos wala akong nakakasabay sa kalsada. Wala rin akong halos nakakasalubong. Parang solong-solo pa talaga ang daan. Bilis na ng takbo ko, di ko pa rin sila nahabol. Siguro bilis na ng takbo nila. Noong malapit na ako sa pin location, ay mayroon ako napasabay na truck na mayroong sakayin ng mga lokal. Napansin ng dalawang dalaga na natarecord yung camera ko, kaya nahiya sila at yumuko na lang. Hi. Hello. At dahil sa kaharutan ko na yon, hindi ko napansin na madadaanan ko na pala dito yung inverted house na isa sa mga tourist attraction sa Sagada. Tatawa yung mga bata. Natatawa yung mga dalaga. Makalipas ang ilang minuto, ay narating ko na itong Sagada proper at hinanap ko kaagad yung inn na tutuluyan namin. At ang nasa isip ko ay baka nandoon na yung mga kasama ko at ako na lang ang hinihintay nila. Nasa 3:30 na ng hapon sa mga oras na ito. Nung marating ko na ang inn na hinahanap ko, ganito pala ang mangyayari. Yung akala kong ako ang hinihintay, ay ako pala ang maghihintay sa kanila. Ito ang Villa de los Caballeros kung saan magpapalipas kami ng isang araw at 2 gabi. Ngunit dahil sa pagdating ko, nawala pa sila at ako pala ang nauna. Ano yan? Ito na lang ang naramdaman ko. This seems alive for but I'm